What up, everyone? It's your boy TRES, and in this video, we will be reviewing Pangil sa Pangil Matira Mayaman Pistolero versus Mot. Damn, this is going to be interesting. Let's go. Mauna, simot, matira, mayaman, pangil, sa pangil, sa pangil na! Yo! Una sa lahat, salamat sa mga napadayo pa sa amin. Sa mga kapwa Kabitenyo, makakaasa kayo sa akin na manalo o matalo, papakita ko pa rin na hindi tayo iyakin. Yo! Pero kung bakit niya nga ba bineto, di lang yung basta palabas na dramahan. Bilang dayo, inisip niya yung galit ng Cebuano, baka sa dahas pa madaan o sa labas mapaabang. Nataranta lang talaga't baka mabash nga na naman. Kaya nga siya hasbulan, na rush yan malamang. Pero pumayag na ako mag-advance sa kabila ng mga imbento mo na rules. Kapalit ng dagdag bayad, gagawin ng mas secure. Imbis na luto, let him cook na yung mga komentong a-assure. Di na ako magtitipid sa apoy kahit nagtaas ng presyo yung gasul. Teka, puro kay Boss pinanatuon yung mga bungad ko natira. Samantalang sa lapad ng kalaban ko ngayon, ba't parang di ko nakikita? Sa Cavite ba naman ginanap ni Pibus, di representante yung bibida. At gaya ng lumang pangalan ng Imus, nakalimutan na yung bisita. Pistol here! Kahit una sa lahat, wala ka naman dapat, nagkamali lang ng dikta. Nung inalo ka ng PSP ni Pibus, gusto niya lang sabihing mag-gym ka. Kasi ang taba mo na, brother. Pero ironic na agad yung angle. Paano ko hahanapan ng butas tong pistol kung wala namang muscle? Kasi tignan mo naman, napunta na sa batok lahat ng balat mo sa leeg. Mamaya habang bumabanat, pwede nyong i-check lalo pag nakatagilid. Sa likod, dalawang taba yung magkapatong, parang may extra siyang bibig. Kaya pala rinig na rinig kahit di mo na itodo. Sipin mo, pag tumatangu-tangu ka, yan yung nagsasalita ng oo. Kasi bukod sa battle rap, ginawang buhay katakawan. Nagkabunganga kabilaan. Yan, pwede ka nang tutukan ng boom mic kaliwat kanan. Sa pagkain ng sagad, di na nagawang mahinto. Kahit nangangain na ng kwintas, yung taba sa balat na impok. Diyan niya raw naaalalang kampiyon siya kasi nakakagat sa ginto. Champion bars. Oo, kampiyon. Kumugan at isabuhay, 2 tournament na panalunan. Pero saglit, ikukwento ko lang din kung paano niya yun nakamit sa panggugulang. Una sa sunugan, si Kairam yung sinet para maka-advance ng mabilis, humiling na tong madupang na makipagpasahan ng sulat, magmukhang magaling lang sa batuhan. Siyempre ikaw yung mas ahead kaya napilitan ng patulan. Yun na nga yung binisto ni Castillo kung saan galit kang napuruhan. Sa isabuhay ran mong di rin great, puro easy stage tsaka baguhan. Sunod si Poison dun sa blackout. Sa halip na magsalpukan, binigay yung kampyonato, hating kapatid sa balatuhan. Pero nabatid ko rin na utang lang yun upang yung panalo mo sa round 1 ng Matira Mayaman, siya naman yung maghatid, yun ang pabalik na kasunduan. Kaya wala akong bilib sa mga tropeyo mo o belt, yan ay hindi makatarungan. Pag yung kalaban alam niyang pwedeng humigit, didikit yan kalaunan. Mag-iisip siya ng ideyang basta di siya yung gipit sa sang-ayunan. Ikaw lang yung kilala kong walang leeg na takot magkatinik sa lalamunan. O ano, traidor na ba ako? Porkit binisto tong hayop? Pues ako'y di natatakot. Kung tingin mong tinira kita patalikod, di magrebat ka na lang din gamit yung bibig mo sa batok. Lahat daw ng pagiging kampyon ko, pandaraya, sinasabi nitong bobo. Ang tanong, nung nag-champion ako, bakit kinongrats mo ko? Kinangina mo? Tinitira mo pa si Pibus? Ang dami-daming sinasabi nito.
May pa 13-13-0 ka pa, si Pibos lang pala babadibag sa'yo, putang ina ka. Nagre-reklamo yung mga fans mo nung laban mo, tapos wala kang ibang ginawa kundi gumanon ganon. Alam nyo, tawag doon, pusod ng kampyon. Nakakaawa, ginawa siyang bata, halatang kinakabahan. Pagtapos kamut-kamutin kanyang tiyan, suso niya naman kanyang pinaglaruan. At dahil sa body language mo na yan, aming napag-alaman na meron kang pusod ng kampyon at utong ng talunan. Tangina mo. Pukinanginan to, sa video ang humble, ginagawa mo pa kaming tanga. Kunwari ka pang ayaw mong manalo tapos nandito ka na. Pansin nyo ba? Pansin nyo ba? Tangina, nung binawi ni Boss P yung panalo, yung smile niya naging frown. Nag-walk out, umupo sa sulok, pagtapos siyang pagmukaing clown. Lakas maka Kendrick, yung humble, biglang napasit down, motherfucker. Di ba? Kasi technically, Boss P, si J Black yung panalo, tama? Pues eto ang tanong. Ba't nung si Aklas nag-back out, si Shay Rumekta Semis, ba't nung si J Black nag-back out, nandito ka ngayon? Dahil yung sayang yung chance na ma-promote yung album at makuha yung simpatya ng tao? Dahil technically lamang ka pa rin sa mga boto ng hurado? Well, mapa-album o battle, wala kang napanindigan dun, gago. Huling-huli ka sa akto. Ikaw mismo umaayaw nung kinasahan ka ng panalo. Man, kaya paano mo nagawang marap dito kung sa sarili mo mismo hindi mo deserve yung pagsampa? Tinanggap mo pa rin kahit di nakatanggap-tanggap yung mga nabitawan niyang pasya. Naiintindihan kita sa kabilang banda, kinikita natin dito, di lang barya. Tsaka di pwede matapakan yung pride mo pare, marami ka pang kailangan sa kanya. Nasa bulsa niya lahat ng needs, wants, pati yung magagamit mong weapon. Kaya nga di nang ilag sinubita kay Damulag, nasa likod niya si Doraemon, man. Tulugan niyo ako, tulugan niyo ako. Nasa likod niya si Doraemon. Di na wala sinubita kay Damulag, nasa likod niya si Doraemon. Nandito ka, gago. PSP namin, pangil sa pangil. Yung sayo para sa papasok. Ending, siya naman nagbenta ng ticket. Ilang daan dyan sa Euromecta at nag-PM. Home court advantage, sobrang obvious na kayang-kaya mong gamitin. In short, pinapasok ako sa hawla mo para magiling sa iyong ngipin, pero lahat lang ng mga tinae mo sa Cebu ang siyang napili mong kainin. Gusto mo i-promote yung album mo? Paano mo makukumbinse yung mga adik na sincere yung lyrics ng album mo? Kung sila di makakain, nalulunok mo yan ang buo. Paano mo makukumbinse yung mga tulak na tumigil at magbanat ng buto kung ikaw mismo nagbebenta ng hindi mo gusto, tangina mo? Nagmamalasakit ba ka mo? Kay Sayad, Saito, Batas, Apex at iba pa? 83% ng kalaban adik na parang personal niyang kilala? Tapos may pa-album-album ka pang nalalaman, tangina ka? Eh kahit hindi mo i-release yan, ang dami mo nang kinanta. Putang ina. Pansin niyo yung mga inikot na angle. Cebu, J Black, Bito, album, pati yung pagpapakahambol, tsaka pag-upo sa Gedli. Nadamay pa yung PSP, pati si Boss Ping naka-steady. Well, sadya akong pinakain lahat ng ine-expect mong angle. Regalo ko sa iyo yung Besi. Tropa kita, ayokong masayang yung mga rebat mong naka-ready. Kaya sige, balik! Lapit, ilabas mo, gigil mo kap. Siguraduhin mo lang na di ikaw yung tatapak sa sarili mong trap. Hi, man, right on the dot. Woo! Both first rounds are already on fire. Ooh, first round pa lang yon. All right, let's talk about Mott's first round. Okay. Init. Okay, these are the angles that he used against Pistol. Past issues, in-acknowledge niya lang yun, di ba? Yung kay J Block, sa sa Cebu. I also talk about Phoebus, yung taba, angles, and the championship credibilities na medyo naging personal. These are the angles that he used. These are the lines naman na I like about Mott's first round. I know some of you have more, some of you might have less, but these are the top 3 for me na nagustuhan ko on that round. Sabi niya, kapalit ng dagdag bayad, gagawin ng mas secure, imbis na luto, let him cook na yung mga komentong a-assure. Di na ako magtitipid ng apoy kahit nagtaas na ng presyo ng gasol. So, multiple issues, no? Yung tinamaan niya dito, as we all know, kapalit ng dagdag bayad, because I believe
um, nung nung umayaw si anong Benito, 'di ba? Umayaw si Jay Black, 'di ba? Siya dapat technically siya yung nanalo tapos umayaw si Jay Black. And then binalik kay Mott yung panalo dahil according sa mga judges nung battle na yun, siya daw talaga yung nanalo. Ayaw na rin daw dapat tanggapin ni, Mott, pero just for him to get back, dinagdagan na lang yung bayad niya. So yan yung ano niya, yan yung first line na kanyang sa first line yun yung kanyang ina-acknowledge. Gagawin ng mas secure imbes na luto, let him cook na yung komentong mag-a-assure because again, that was such a very controversial battle, very controversial night, viral talaga and everybody was really, uh, ano eh, divided on kanino nga ba talaga, sino nga ba talagang nanalo on that. And ina-assure lang dito ni Mott yung mga fans niya at yung mga nanonood na it won't be the same. He won't leave the hands to the judges na medyo ano pa, may palag yung kalaban. Rather, he'll make sure na talagang ang comment section mapupuno daw ng before is luto and all that. This time around daw pupunuin niya ng body bag talaga. Everybody will be completely convinced. Hindi na daw siya magtitipid ng apoy kahit nagtaas ng presyo yung gasol. So this is a good wordplay. And another issue na tinamaan niya yung di na ako magtitipid ng apoy kahit nagtaas ng presyo ng gasol. So another issue is siyempre yung kay Aklas, 'di ba? This yung line na gasol is ano te pang-asar ni Aklas kay Phoebus. Which also falls on the same, hindi naman parehas ng hugot na issue, but also falls on the same, um, situation dahil si Aklas, 'di ba, nag-ano siya, nag-back out siya, though nanalo siya kay Invictus. Kaya yung sinasabi kanina ni Pistol na bakit si Shehi nag-advance, kasi nga, 'di ba, nag-back out si Aklas. So maganda, isang line, siksik at halos lahat ng issue na pupuwedeng ilapag kaagad sa kanya, nasagot niya kaagad o tinamaan na. Dahil 'di na ako magtitipid ng apoy kahit nagtaas ng presyo ng gasol dahil ito yung issue ni Aklas, eh, 'di ba? Gusto niya ng ano, raise 'no, dagdag bayad. Dahil hindi siya napagbigyan, eh, nag-back out siya. I believe yun yung ano, reason niya. So, yun naman yung ano, yung sinasagot dito ni Mott na nagtaas double meaning, 'di ba, yung taas ng presyo at saka taas ng bayad tapos yung gasol. That's I like this. I'm sure that you guys ano, nakuha niyo naman 'to. Medyo ano siya, inside intel siya. Kung ano ka lang, casual fan ka lang, hindi mo masusundan yung mga issue na sinagasaan or tinira dito, in-address rather dito ni Mott. Pero those na mga talagang avid fans and analysts at talagang suportang tunay as Enigma would say, naiintindihan nila 'to line per line yung mga anggulo at yung mga issue na ina-acknowledge dito ni Mott. So, I like it. Second line na gusto ko sabi niya, "Sa pagkain ng sagad di na nagawang mahinto, kahit na nangangain na ng kwintas yung taba sa balat na impok. Diyan niya raw naaalalang kampiyon siya kasi nakakagat sa ginto." So, ang issue niya, ang angle niya dito 'di ba yung taba na natabado ng batok ni Pistol. So, yung kumakagat ng ginto, yung punchline na yun is, common Olympic gold medalist, ano yun, eh, gesture, 'di ba? Pose yun ng mga Olympic, medalist, ng gold Olympic medalist yung kinakagat lang yung ginto. And the only reason they do that is, as we all know, 'di ba, yung authentic gold, eh, malambot siya. So, it's, for them, a way for them to check yung authenticity ng gold medal na na-receive nila. It's also a good ano, transition line. I like na-appreciate ko dito. It is a good transition line from the taba angle, bibig sa likod to the championship credibility. Kasi tinapos ni Moth yung kanyang first round doon sa ano eh, championship credibility, 'di ba? Tinitira niya yung kredibilidad ng pagiging champion ni ni Pistol. And magandang line 'to, 'di ba? To transition kasi seamless na, oh, paano niya na-connect yung taba sa championship credibility. Naisipan niya yun ng paraan na very creative, seamless, and convincing dahil nga sobrang taba to ni ano, ni Pistol. Eh, ano naman kasi, nakakatawa yung imagery dahil nakikita naman talaga natin yung sa lahat ng battle ni Pistol dahil medyo may size nga si Pistol lalo 'pag yung angulo nasa likod ng camera, 'di ba? Yung kwintas niyang ginto nakaipit nga naman daw dun sa taba na impok.
na batok ni ano, ni Pistol na ina-accuse ni or kini-claim ni Mott na may sarili na daw bibig at yun nga daw yung kumakagat ng ginto. So, I like that. Number 3 na linya na nagustuhan ko kay Mott on this first round, sabi niya, kaya walang kaya wala akong bilib sa mga tropeyo mo o belt. Yan ay hindi makatarungan. 'Pag yung kalaban alam niyang puwedeng humigit, didikit yan kalaunan. Mag-iisip siya ng ideyang basta hindi siya yung gipit sa sang-ayunan. Ikaw lang yung kilala kong walang leeg na takot magkatinik sa lalamunan. Ayan. So, what I like about yung mga lines dito ni Moth 'no, it's, very right in front of us, self-explanatory. Maganda yung punto, maganda yung diin, very impressive yung creativity, pero hindi siya mahirap maintindihan at hindi rin siya mahirap makuha, 'di ba? Hindi it does not, require you to be talagang, rap, analyst or rap ano talaga, rap 'no, para lang maintindihan mo yung mga linya niya. Hindi, it's available, it's very simple, available for a common or casual fans and even sa mga talagang suportang tunay alike, it's very understandable sa lahat for all audience, which is very hard 'no, kapag, you are trying to ano, deliver a message or convey an objective, lalong-lalo na sa crowd. But in this, nakikita naman natin 'di ba yung tinik sa lalamunan na-gets na natin 'yan and yung first part naman nito, he is ano, establishing na si ano, si Pistol, eh, duwag. Dahil sabi niya hindi naman yan lumalaban ng patas 'pag nakita niya na medyo, "Uy, alanganin ako dito," biglang ano, bigla daw lumalambot, hindi daw talaga siya matigas. Oh, I love this siguro yung ano, yung extended multi on this line. Very fluid yung delivery niya dito dahil kung tutuusin niyo medyo ano 'no, medyo mahaba yung naging setup para sa punchline. But then again, nag-fade off yun, 'di ba, dun sa natakot magkatinik sa lalamunan, which it paid off. I believe yung multi, honestly, I believe it was the multi and the delivery that saved this line. Kasi parang nag-e-explain siya dito eh, di ba? Nag-e-explain siya dito bakit hindi siya bilib sa championship credibility ni Pistol. And if not of the multi, this will sound very dragging and stretch. Di ba? Meron tayong naririnig ibang battle rapper na ganyan na nagiging sounding a little too sermon na, dragging na, masyado ng mahabang ano, yung kanyang apologetic na masyado yung tunog, hindi na nakakatuwa, yung sakit na sa tenga. But in this way, nailapag ni Mott ng maayos lahat ng gusto niyang ipunto at na-explain niya ng maayos in a way na ano pa rin tayo, nakasabay tayo, hindi tayo yung nainip or ano, nawala dun sa gusto niyang i-ano, iparating sa atin. And the punchline yung, ikaw lang yung kilala kong walang leeg na takot magkatinik sa lalamunan. It's very good kasi yung transition line niya kanina is that galing sa taba, kumakagat ng ginto, napunta sa credibility, 'di ba, yung kanyang championship credibility. Ngayon, circled it back na galing ulit naman sa championship credibility, binalik niya na naman sa taba dahil ikaw lang yung kilala kong walang leeg na takot magkatinik sa lalamunan. Nage-gets niyo? Ang galing, di ba? Kung paano niya tinawid, ganun din niya ibinalik na para mag-make sense bakit nagsusuportahan yung taba at saka yung street credibility or championship credibility, why those two angles supports or complement each other, which is very creative of Mott. Do'n yung mga linya na nagustuhan ko. Ngayon dito naman tayo sa round 1 ni Pistol 'no. Ito yung mga angles na ginamit ni Pistol laban kay Mott. Nag-rebut siya little bit, yung obviously yung J Black issue. Sinabi naman niya, eh, 'di ba, yung kay Pivos, yung ano niya, yung mga angles niya, kay Pivos, yung Veto, and yung album, and yung sa Cebu, lahat yon sinabi niya. So those are the angles na ginamit ni Pistol. These are the lines na nagustuhan ko naman sa round ni Pistol. This right here is my top 3. Number 1 is yung nakakaawa, ginawa siyang bata, halatang kinakabahan. Pagtapos kamot-kamutit kanyang tiyan, susi niya naman kanyang pinaglaruan at dahil sa body language mo na yan, aming napag-alamang meron kang pusod ng kampiyon at suso ng talunan. Sobrang sobrang, ah, satirical nito 'no, nung
comedy, yung humor. That is one thing that I really like about Pistol. And maybe to me, personally, that is what makes him the most enjoyable and most effective. Para lang naman sa akin in terms of line marking. Kasi very natural kay Pistol yung satire kind of comedy, which is yung sobrang exaggeration. Meron mga tao na ginagamit din naman yung exaggeration as a form of their comedy or humor. Pero kasi kapag medyo napasobra ka ng timpla dun sa seriousness na nagtutunog sarcastic naman, 'pag medyo malabnaw naman yung substance or yung foundation mo dun papunta sa punchline, eh, nagtutunog stretch naman or overreaching yung joke. So, hindi naman nakakatawa. And to me, that is what different uh Pistol from all the other MCs na nagla-line mock. It's because kay Pistol, natural kasi yung type of comedy na meron siya, kasi may mga kilala tayo, mga tropa, kaibigan na talaga namang naturally nakakatawa, and they have their own type of comedy. And kay Pistol, just so happen na yung sa kanya is satire talaga yung natural, which perfectly fits para sa isang line mocking, kasi kaya niyang i-exaggerate yung isang angle or isang linya o isang bagay na nakakatawa talaga, na nahi-hit niya yung tamang, bases in terms of substance, yung hugot nun, and siyempre yung exaggerated na linya, what that makes it, really funny. So, ano, yung irony pa nito, 'di ba, nakakatawa dahil yung pusod ng kampiyon tapos yung susunod ng talunan, dahil nga hindi natin alam, 'di ba, sino ba talagang nanalo at that dahil sabi ng judges si Mot, sabi naman ng mga tao tsaka ni Phoebus si J Black. So, very effective itong ano na 'to, line na 'to, at least to me. Kasi na-deliver niya yun ng very fresh, hindi katulad ng ine-expect natin. Nasimulan niya rather yung round niya in a very fresh at hindi yung masyadong mabigat kaagad. Now, okay, second, line naman na nagustuhan ko, sabi niya, "Naiintindihan kita sa kabilang banda. Kinikita natin dito di lang barya. Tsaka puwedeng matapakan pride mo pare, marami ka pang kailangan sa kanya. Nasa bulsa niya lahat ng needs, wants, pati magagamit mong weapon. Kaya nga di nangilag si Nobita kay Damulag, nasa likod niya si Doraemon." So ayan, very beautiful yung setup, yung thought process niya malinaw siya step by step, yung correlation and analogy really support one another, as a substance para dun sa linya. Bottom line kasi dito, pinapalabas dito ni Pistol is that 2-on-1 yung battle sa kanya, kasi yung favor daw ni Phoebus na kay Mot talaga, and fake yung tapang ni Mot, 'di ba? And si Mot, ginagamit niya lang si Phoebus because of, yun nga, pera. Kasi nga sabi niya, 'di ba, lahat ng kailangan mo dun sa kanyang bulsa, which is double meaning na bulsa ni Doraemon, 'di ba, lahat ng kailangan ni Nobita nandun naso-solve nung mga bagay na pinu-pull out ni Doraemon galing dun sa bulsa niya. And this, ano naman, context naman, yung pera or yung resources na kayang i-provide ni Phoebus kay Mot, yung nagiging help actually daw ni Mot. Dahil nga, technically, talo dapat si J Black. Technically, panalo dapat si J Black. Technically, umuo din naman si Phoebus dahil nga Venito. Yet, bakit si Mot pa rin yung nag-advance, dahil ba nag-back out si J Black, that ang sinasabi kasi ni Pistol, dapat nag-advance na siya ng semis. Yun yung punto dito ni Pistol, na it makes sense on an argumentative, standpoint, dahil nung si Shehi, yung makakalaban niya dapat si Aklas, nag-back out si Aklas, anong nangyari kay Shehi? In-advance si Shehi, 'di ba, sa semis kaagad or parang second round kaagad. Oo, second round kaagad. Si si hindi, semis kaagad pala, sorry. Semis kaagad. Si si Mot natalo siya kay J Black, tapos yung nanalo nag-back out. So technically, wala na yung na yun, yung bracket na yun. Dapat daw si Pistol, dahil siya yung nanalo, nag-advance na rin siya sa semis. So, it makes sense, 'di ba? It makes sense dahil bakit ginawa mo yun para sa isang MC sa parehong tournament,
bakit hindi mo kayang gawin sa akin? Kaya niya sinasabi itong punto na 'to na pinagtutulungan niyo ako, kaya ka matapang kasi nasa likod mo si Doraemon. Eh, it makes sense. Third line na nagustuhan ko dito is sabi niya, "PSP namin pangil sa pangil." So, again, this is a line na binato ni Mot kay J Block dun sa Cebu, ayan. Yung sa'yo para sa papasok, 'di ba, yan yung sinabi niya nung minamock niya si J Block. Kasi ang parang sabi dun ni Mot, si J Block is saling kit-kit lang dun sa ano na yun, sa tournament na 'to. Biglang sabi dito ni Pistol, ending siya naman nagbenta ng ticket, ilang daan diyan sa Euromecta at nag-PM, home court advantage sobrang obvious, kayang-kaya mong gamitin. In short, pinapasok ako sa hawla mo para magiling sa iyong ngipin. Pero lahat lang ng mga tinae mo sa Cebu ang siyang napili mong kakainin. So, this is a different phase of line mocking. Kasi yung setup nito or yung anchor netong line na to is line mismo ni Mot laban kay J Block. Okay? So this is a different level of different phase rather of line marking. Ang bottom line na pinupunto dito ni ano ni Pistol is nagdo-double down siya doon sa idea na kine-create nga niya na siya ay sinet up ni Phoebus or ng PSP para talagang ipakain or patalo. Nagigets niyo dahil unang line nga before this is that 2-on-1. Sabi niya, "Oh, merong anomalya dito, 2-on-1 dahil dapat wala ka na, eh. Hindi na kita kalaban dahil talo ka kay J Block, ang kalaban ko na kaagad si Lanceta. Pero nandito ka pa rin. O bakit gano'n? Eh, kay Shehi hindi gano'n." So, yun yung inaan niya dito, yung pinapalutang na controversies ni Pistol. Tapos ngayon naman, home court mo pa. Home court mo pa, eh, talo ka na nga, home court mo pa yung paglalabanan natin. So, ang tapos ang galing kasi nung naisip ni Pistol na okay, magandang anggulo 'to dito sa kontrobersiya na gusto kong pag-usapan natin. Dahil nga linya mo 'yan, bottom line niya dito is that lahat ng bagay na inaccuse ni Mot si J Block of during their match sa Cebu about selling tickets and home court advantage, now Mot is on the same position, right? So lahat ng tinae or shit talks na binitaw daw ni Mot kay J Block, kinain niya or nilunok niya kasi napunta siya sa same position in which advantageous for him. Ngayon, ang punto dito ni Pistol is that kung totoong naniniwala ka dun sa mga bagay na sinabi mo kay J Block, sana hindi mo tinanggap yung mga advantages na ito dahil ikaw naman ngayon yung nasa parehong posisyon. Rather, sana you have gone another way. So, yon. I like, maganda yung ano, yung mga naging punto dito ni Pistol, and very entertaining naman yung mga linya dito yung material ni Mot. Alright, okay. Overall performance na tong round, I would say definitely mas entertaining at mas maraming elements na pinakita si Mot sa round niya. Dahil topical yung naging approach niya, yet very seamless yung mga naging transitions niya. And I made mentions of that earlier, kagaya nung paano niya tinawid yung taba at saka yung championship credibility and na nag-fuse, it makes sense na hindi magulo, hindi rap. Very well-rounded din, no? Yung approach dito ni Mot, the first round. Good balance of jokes, bars, personals, and other elements ng rap, no? So, mas na-showcase niya yan dito sa first round. Though, though si Pistol medyo naging predictable yung angle niya, sinabi naman niya yon sa ender niya, di ba? Inamin naman niya na, oo, sinadya ko talaga maging predictable yung mga angle gagamitin ko para we can set it to rest. Kasi this is something that we already expected na gagamitan na angle laban kay Mot dahil nga again, yung battle niya sa Cebu kay J Block is very controversial. So expected na natin na talagang gagamitin laban sa kanya yun. Then again, mas may diin yung mga punto ni Pistol sa mga sinasabi niya. Okay? Like kapag inintindi natin yung third line ni Pistol, sobrang laman ng substance ng material ni Pistol. Again, which is yung PSP, 'di ba? Na PSP namin pangil sa pangil, yung sayo para sa papasok. Ending, ikaw naman ngayon nagbenta. So, ang lalim nito 'di ba?
So, yung yung laman ng at substance ng material, eh, I would say na kay Pistol. So, paano natin 'to pagbabanggain 'no, paano natin 'to i-ju-judge? It's like ano, creative material versus factual argument, okey? Mas mabilis kasi nating ma-catch yung entertaining line, given naman yon kaysa sa bars or facts. Bakit? Bakit nga ba gano'n? Kasi, people's reasons 'no, attending to this kinds of event is to be entertained naman talaga. Meaning, kaya ka pumunta dun, eh, para maglibang, tama? Kaya ka uma-attend sa concert, nakikinig ng music, nanonood ng movie, and et cetera, eh, para ikaw ay maglibang. So their brain 'no, our brain is really primed for entertainment when we are in such locations or in such predicament. Compare compare it 'no, kapag ikaw naman nanonood sa balita halimbawa ng Senate or Congress hearing, 'di ba? Your brain is primed differently rin, 'di ba? Ngayon, this is just a matter of brain focus. Kaya magkaiba yung feel, 'di ba? When you are watching it, yan nanood ka lang and watching it with a purpose or objective na i-review yung battle, magkaiba. 'Di ba? Magkaiba yung faculty ng brain mo that is dominantly at work. That's also the reason bakit kapag tayo nanonood ng mga reviews like this or ikaw nagre-review ka of your own, mas sharp yung attention to details natin. Kaya parang minsan 'di ba 'pag pinapanood natin, uh, na tayo ay just, to entertain and all that, shut down yung logical and all yung other brain faculties natin, napakiramdam natin with just our gut feel, feeling ko panalo 'to si kunyari si rapper A or si battle MC A. Tapos panoorin mo ulit yung battle in a in 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 a situation in which na ire-review mo 'di ba sa sarili mo, parang bigla namang mas meron kang nakikitang ibang angulo or nananaig dito sa kay battle MCB na hindi mo nakita the first time. Very reason for that is again, brain faculties and brain priming. Dahil magkaibang brain focus yung ginagamit natin kung paano natin hina-handle or paano natin ina-analyze or fini-filter itong mga bagay na ito. So, Pistols Closer, I would say, is more risky, yet a good reverse psychology, 'di ba? Yung kasi sabi niya, ano, binigay ko na lahat ng ine-expect mong angle, eto na yon, blah, 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 eto predictable talaga yan, ganyan, para magamit mo yung ano, mga premeditated rebuttals mo. This is a good reverse psychology. Bakit? Kasi it is making his material, first round, ano, rebuttal proof. Bakit? Bakit siya nagiging rebuttal proof? Kasi kapag nag-rebut si Mott, it will only make it seem like Mott is predictable. And then, and that Pistol's lines would be proven to be true. Di ba? Predictable ka kasi sinabi ko na yun, ito, tapos ganun nga yung ginawa mo. Making his lines then more believable. Kasi nakita mo yung outcome eh, just as how um, Pistol predicted it or said it to be. Ganun nga yung naging outcome. Ngayon, kapag hindi naman nag-rebut si Mott, still, na-manipulate siya ni Pistol na mag-obey dun sa order or sa utos ni Pistol na hindi siya mag-rebut. Still making his line believable kasi hindi mo na-defend yung sarili mo sa mga sinabi ko. So, ang ganda nung ginawang closer dito ni Pistol to make his entire material established dahil nga again predictable nga daw lahat ng lines na ginamit niya, lahat ng angles niya. Yet dun sa closer niya, he cover both bases. Pag nag-rebut ka, you prove me to be true. Pag hindi ka nag-rebut, you still make my material to be true. Either way. So ang ganda nun to tie everything up in which lulunukin mo ngayon yung material niya as it is dahil nga nabigyan ng magandang sealing or coating ni Pistol yung kanyang line na yun. So, sa inyo guys, kanino ba ito? Palagay nyo ba mananaig yung creative and entertaining material, mas well-rounded, o dun tayo sa predictable pero mas mabigat yung mga punto? To me kung ako tatanungin nyo, I would really say na
I would have to give this na just a little bit edge kay Mot, na mas marami kasing elements of rap yung kanyang na-showcase para sa atin. Na alam naman natin capable din si Pistol, pero nag-stick siya sa iisang ano, 'di ba, sa isang pathway. Na inamin din naman niya. So at least to me, hindi ko alam sa inyo, I'm sure that you guys have a different opinion, but to me, just on the basis, yun lang, just on the basis ng sinong mas maraming na-showcase na elements sa konteksto ng pagiging battle MC, I would have to give just a little bit edge kay Mot. Now let's go second round. Yo! Dinamay pa yung laban namin ni J Black. Halatang ignorant. Oo, sa Cebu, puro di pagsang-ayon yung narinig yung chant. Pero paglabas ng video, mga battle rap fans mismo nagbalik sa akin ng panalo, rumispeto ka sa people's champ. Kaya kung iaanggulo mo pa yan, talagang nakakaumay. Yan ay bunga lang ng selos at inggit at ang nagsisilbing patunay, mas naging maingay pa yung round 1 ko sa tournament kaysa sa mga kampyonatong nakamit masusunugan at isabuhay. Tapos nagbenta daw ako ng ticket. Tangina, may isip ba to? Una sa lahat, kung di kami nagbenta ng ticket, wala silang ipang TTF sa'yo. Kasi real talk, ayoko na sana mag-advance, sabi ko sa post. At yung salita ko, ayokong kinakain. Pero naalala ko, nung round 1, nagre-reklamo kang mas malaki yung binayad nila sa akin. Magpasalamat ka na lang bilang kaibigan, tinupad ko ang iyong hangarin. Pumayag na akong mag-advance kapalit ng kasunduang gawing pantay yung TF natin. Kwento ko lang, napadpad kami sa Tondo, dinalaw namin to nung minsan, kung saan dinala kami sa Ugbo, uta binida niya agad yung mga solid na kainan, di mo to pwede itanggi, di ba para ka nahirinan? Kasi habang naglalakad kami, puta, tinawag siyang Steel One. Sumimangot, natigilan. Siyempre, public figure yung gusto neto. Dami pa namang tao, tsaka hilera din yung pwesto. Kaya naglakad-lakad ulit kami. Nang bigla na namang may tumabi. Papicture, Bostolero! Real talk! Sa sarili mong lugar para kang pinagtripan. Bostolero ang puta, payag ka nun, wordplay ka ng fan. Pero seryoso, nadama ko yung ines sa nagkiskisan niyang ngipin. Biglang sumama yung tingin, parang nagdilim yung paligid. Sa battle rap, lakas mang asar. Sheesh! Galing pa mag-filler, pero pikunin lang sa fan. Daig niya pa bitter, kasi gusto na manapak. Manakit na yung trip niya sa gigil. Doon na nakilalang pistolero ka nga, dumidiin yung grip pag na-trigger. O ano sasabihin mo? At least may bayag, papalag, pues supot pa rin to. Kasi kahit magpakitang kakasa o kahit matrigger ka pa, di ka pa rin putok sa inyo. Bukod sa amoy. Alam mo kung saan ka paputok? Sa pagbebenta mo ng sex toys galing China to Pinas. Kaya anong pistolero, baka dildulero, malamang niyang ethics mo, Pinas. Astahang kala mo kung sino, pero yung karakter neto di likas. Seller ng dildo, tsaka pampalibog, halatang peke yung tigas. Pero Nax, artista na si Peace. Sa Batang Quiapo na pa-extra. Puro reaction, walang speech, parang pipitong punyeta. Ano kala mo, astig, tsaka big break mo na repa? Eh kung wala ka namang script, anong papel mo sa eksena? Tas lalaitin mo si Luxuria na sa respeto, pinangalan ng Jambalaya para lang ipahiya. At least doon nag-rap siya sa gitna. Tanginang to kung makapagsalita. Alam mo talaga yung eksena niya may salita. Huwag mo na kasi piliting isiksik yung sarili mo sa scene na hindi kaya dalhin. Di yung pag may kasama kang mahilig mag-adlib, pinag-iisipan mong sipsep at mapapil. Mastapit, huwag ka naman din kasi magmagaling. Ang masakit, sa kabila ng pagiging tondog ang represent at saka feeling na kartel, may bit-bit kang ang barel pero walang nakaipit na lapel. Sa pangaasar ko lang pinarating pero sa pakiramdam niya mabigat. Kilalang freestyler pero sa aktingan siya'y mahina on the spot. Kaya yung susunod mong scene, aabangan naming lahat. Kung talagang magaling ka magbalik, doon ka sa TV magrebat. Jo! Wala daw tayong script, sabi nung Bano.
Di mo ba alam na kinabisado namin yung pinaka-importanteng tango? Pag nag-uusap sila kidlat, nakaganyan lang kami, oh. Kinangin naman, tagal namin kinabisado nun. Men, real talk. Ako naman magre-real talk, putang ina mo, ha. 2 months ago, nag-PM to sa amin. Sa GC namin nila kay Ram. Sasali daw siya ng gang kasi uso. Sali na din daw kami para sure ball. Basta ako, sasali ako kahit yung asawa ko tumutol. Putang ina mo, ngayon ka pa nagagaganyan, yung mga gumanap na gusto na ng tahimik na buhay utol. Ano yon, mula pa 2024, buhay mo dito na ginugol. Hinawakan mo ang dasma hanggang sa nasugbo. Tunay na ninong ng anak ni Jojo at ni Undo. Nakipagsabayan sa mga hamon, humantong man sa patayan. Mick and Chill, yun ay tindahan ng lahatan ng bantayan. Tangina mo! Tanginan to! May paganyan-ganyan pang nalalaman. Pero nung nahinuha niya na kami magkalaban, bigla-bigla ako iniwasan. Di ba? Naalala mo, PSP sa Subic? Sabay-sabay tayo lumabas. Sobrang ilang mo sa akin, kinakausap mo ko paatras. Inangina mo, nag-uusap-usap tayo sa gate, kinangina ka. Natapos conversation natin, nasa parking ka na. O, tawa rin siya, oh. Ano yan? Pampalabas ng gigil? Hugot angas laban sa akin? Nag-iipong ka ng init, pare, tara, gasolinahan pa natin. Wala akong planong apulahin ang iyong desire. Pistol here, motherfucker, I fight fire with fire. Tangina, ganyan siya bumatel, tol. Damay na pati pakikisama. Yung battle rap, naging rat race dahil lang sa dinadaga ka. Pwede kang sumaksak, tumadyak, o sumapak man lang sana. Alam mong asintado yung pistol, pinili mo pang dumistansya. Diba? Ano ba iniiwasan mo? Na may masabi ako ditong bagay na di dapat malaman ng lahat? Para saan pa, Tomas? Matagal ka nang nagkakalat. Tangina, nung ahon nga, pinilit mong ibaliktad yung may sayad bato. Sa bato may daya. Kaso nagkulang ng letra at palpag sa pagtahi. Kaya nakipagbaliktaran na lang siya kay Salome Salvi. Kaso di pa rin yun yung solve sa mali. Dinaan sa pakulo para yung palakpakan ay mahakot. Pero yung nawawalang letra, di nagpakita at yun yung nakakasulasok. Dahil yun ay simpleng pag-ami na dinaan lang sa pag-amo. Kaya yung nawawalang di, dun kay Salome pinasok. Pistol here. Diba? Dapat pinatato mo na lang, putang ina mo. Nagbabanggit ng pangalan ng porn star para yung linya magkatira o baka para makatira. Kunwari para lang sa punchline pero yung mensahe kumikilya. Nagpaulan pa ng simili ang puta, gusto lang pala maglabas ng similya. Gago! Ano? Napapasandal ka na sa sikat? Wag mo na kasi pilitin. Ba't di mo na lang aminin na hindi na ikaw yung dating mood? Ayaw mo na sa dating mood. Kalmado na at tila na wala na din yung yabang at di maikakailang nahihiya ka na rin magbaliktaran. Mula Saito Sayad hanggang umabot sa Sagpangan, bumalik lang si Mot pero hindi yung inaasahan. Tangina, kung may isa pang decent round na na-spit si Sayad, alam mong ikaw yung hihilata. Nakita kang walang fanbase sa Cebu. Nakita siyang demotivated nung wala siyang fanbase sa Bisaya. Iulit. Kung may isang decent round pa na na-spit si Sayad, alam mong ikaw yung hihilata. Nakita kang demotivated nung wala kang fanbase sa Bisaya kasi ikaw yung young kid na crowd favorite pero parang di na yata. Ganyan talaga, wala ng favoritism kapag hindi ka na bata. Aware si Boss P sa issue, kaya nga nandito tayo eh. Baka sakaling bumalik yung gigil pag may kababayang umalalay. Battle sa inyong hometown, ako pa napili niyong kadamay. Squatting inimbita, parang di na kayo nasanay. Na kaya kong maging komportable kahit hindi ko to bahay. Tulugan nyo lang. For ilang years, 3GS at si GL lang yung nag-ingay. Naalarma ka lang at iyong napagtanto na yung eksena ay dinominate ng train at squatting at naging home along the Riles yung tagpo. Mahusay kang artist, maganda music, karerang maayos ang takbo. Pero hindi mo na to ruta, Thomas, magstay ka sa tracks mo. Game pa!
Time. Wow, man. Grabe. Another fire round from both artists or MCs. Let's talk about Mott's second round. These are the angles that he uses. Rebuttal, anecdote, di ba nagkwento siya, tapos yung, excuse me, yung dildo, and then yung acting career. Ito yung pinaka-pinuruhan talaga ni Mott, yung acting career ni Pistol. And these are the lines na nagustuhan ko naman from Mott's second round. Okay? Number one, sabi niya, nadama ko yung inis sa nagkiskisan niyang ngipin, biglang sumama yung tingin, parang nagdilim yung paligid sa battle rap, lakas mga asar. Sheesh, galing pang mag-feeler. Pero pikunin lang sa fan, daig pa niya bitter kasi gusto na manapak, manakit na yung trip niya sa gigil, dun na nakilalang pistolero ka nga, dumidiin yung grip 'pag na-trigger. I like this, yung ano niya 'no, yung punto niya na ng anecdote kasi 'to, so it's hard for all of us na ano 'no, to confirm, to verify kung totoo nga ba 'tong kuwento na 'to kasi anecdote ito. Pero mukhang totoo, kasi tumangong-tango kanina si Pistol na pumunta nga daw, dinalaw nga daw siya nila Lamot dun sa ano na yun, sa lugar, sa Tondo lugar yun ni, Pistol. So, okay, galing pang mag-feeler. So, double meaning kaagad yung galing pang mag-feeler 'no, isa-isahin natin. Nadama ko yung inis sa nagkiskisan niyang ngipin, biglang sumama yung tingin, parang nagdilim yung paligid sa battle rap, lakas mang-asar. She's galing pang mag-feeler. Yung feeler na feel at feeler ng mga salita, yun yung ano niya, sa battle rap, feelingero nga daw. So, si Pistol kasi 'di ba lagi 'tong malakas mang-asar ng ano, ng mga pangit or 'di ba yung paano niya dinurog-durog si ano, si Lux 'di ba, sa itsura ni Lux and all that. So, feel na feeling gwapo at saka yung corny 'di ba, and, feeler, magaling kasi siyang mag-adlib, si Pistol. So, feel at saka feeler, galing pang mag-feeler. Pero pikunin lang sa fan, daig pa niya bitter. Ang sinasabi dito ni ano, ni, Mot is that si Pistol maangas lang, cool lang, malakas lang on stage. Pero pagdating na sa mga fans o sa tunay na buhay is pikunin daw at malambot. Kasi gusto lang manapak, manakit yung trip niya sa gigil, dun na nakilalang pistolero kung dumidiin yung grip 'pag na-trigger. So, pinapakita niya dito yung ano, yung alter ego ng isang pistolero, yung two sides of, pistolero. Yung first side is yung kilala nga daw natin na cool, calm, collected, na maangas lang, matigas lang, malakas mang-asar, bully na pistolero, which is yun yung last stage na pistolero. But the other side of pistolero, yun nga sabi niya na dun na nakilalang pistolero ka nga, na dumidiin yung grip 'pag na-trigger. Yung dumidiin yung grip, closed fist, 'yan, 'Di ba sabi niya gusto ng manapak, dumidiin yung grip. Ano itsura 'pag dumidiin yung grip, 'di ba ganito, so antandra rin 'yun. Dumidiin yung grip at saka yung gusto ng manapak. Ganyan kasi itsura 'di ba 'pag dumidiin na yung grip natin, closed fist, so manapak. Tsaka yung dumidiin yung grip, hawak sa baril, baka 'pag pumutok kasi yun may kickback or may impact. So dumidiin yung grip mo kapag nga daw na-trigger or when you pull the trigger or yung gatilyo. So, ang gandang mga antandra nun, and yung concept na gustong i-present ni Mott sa atin na yung two faces or two sides nga daw ng isang pistolero as a battle MC, and 'pag nasa ano, along with the fans, siya ay pistolero na masamang ugali or pikunin. Number two, sabi niya, "Pero Nax, artista na sa piece sa Batang Quiapo na pa-extra. Puro reaction, walang speech, parang pibe 'tong punyeta. Anong akala mo astig tsaka big break mo na repa, kung wala ka namang script, anong papel mo sa eksena?" So, this line naman, ayun na, sinimulan niyang ano, poke fun dun sa acting career ni Pistol, which I believe he's part of Batang Quiapo daw. Ganda ng wordplay and entendre ni ano dito, ni Mott na dinadaanan niya, especially yung sabi niya, puro reaction, walang speech, parang pipitong punyeta. Akala mo astig ka tsaka big break mo na repa, kung wala ka namang script, anong papel mo sa eksena. Maganda yung mga words na ginamit niya dito, yung speech, yung pipe, yung big break, script, papel. Gusto ko yang mga yan. Dahil yung entendre nito is bread and butter mo yung magsalita, Rapper ka, tama? So, bread and butter mo yung pagsasalita o yung pagra-rap, yung boses mo, yung laway mo, yun ang puhunan mo. Along with it, papel at saka pen game, papel at saka sulat. Yun talaga yung puhunan mo, 'di ba? Kaya ka nandiyan sa posisyon mo. Tapos lahat 'yon, yung bread and butter mo, yung strength mo, yung puhunan mo,
yun yung hindi mo naman nagagamit diyan sa tinatawag mong big break, 'di ba? So, oo nga 'no, napapaisip ka, napaka-ironic nun 'no, oxymoron yun. So, lahat ng strength mo muted. So, ang tanong, big break nga ba talaga 'yan? Pero ang pinapalabas dito talaga or ang pinapamuka ni Moth dito kay Pistol sa lahat ng tao is that kung gaano ka extra si Pistol dun sa tinatawag niyang big break, hindi talaga siya big break dahil yung big break is mako-consider natin yun kay Smaglas. Big break dahil almost isa siya sa mga main characters dun sa Batang Quiapo. Si Pistol, hindi yun big break for you dahil lahat ng strength mo or yung mga bread and butter mo, puhunan mo, hindi naman nagagamit, salingkit-kit ka lang doon sa ano na yun, doon sa field na yun o sa career na yun. It's a very, very good thought to ponder on na pinosenta sa atin ni Mot. It's inflicting self-doubt kay Pistol and siyempre magandang questions na iniiwan sa atin na for us to figure out. Tapos yung eksena, 'di ba, sabi niya wala kang anong papel mo sa eksena? Eksena na show, 'di ba? At saka eksena na scene. Eksena na ibang field, 'di ba? Kasi ang eksena naman talaga ni Pistol is rap, tapos big break mo napunta ka sa acting, ano eksena mo dun, Hindi wala ka namang gamit dun, wala ka namang bilang dun. Tsaka dun sa scene mismo specifically, wala kang line, di anong papel mo nga naman dun? It's a very, very smart na linya for me. Gusto ko 'to. Tas, pangatlong line sabi niya, "Ang masakit sa kabila ng pagiging tundugang represent at saka feeling na kartel, may bitbit ka ngang baril pero wala namang nakaipit na lapel." So, bottom line, this is ito yung adding salt to the insult, 'di ba? Or adding insult to the injury na pinamukha na nga sa'yo na yan ay hindi big break, sabit ka lang talaga diyan, binanatan ka parang ganito na talagang diniin na props ka lang. Wala ka talagang bilang doon sa nire-represent mo pa proudly. Kasi 'di ba sabi niya, gusto na ni Pistol maging public figure kasi nga artista na. Pero kung tutuusin, wala ka naman, props ka lang doon, wala kang bilang doon. Grabe. Okay, let's talk about naman Pistol second round. Pistol second round, these are the angles naman na ginamit niya, nag-rebut siya, tapos yung kwento nga niya, yung buhay ng gangster, parang parody kay, kay Mot dahil gusto daw sumali ni Mot ng gang. Tapos yun nga, yung distansya, at saka ito naman yung pinuruhan niya na angle kay Mot is yung declining performance, obvious declining performance nga daw ni Mot sa kanya mga previous battle. At saka nagkonting a little bit selfie bars. Ang specific dito sa declining performance is yung sa Ahon nga laban niya kay Sayad, which I also made a review on that. Ito yung mga lines na nagustuhan ko naman kay Pistol second round. Number one, sabi niya, "Nung Ahon nga pinilit mong ibaliktad yung may sayad, bato sa bato may daya. Kaso nagkulang ng letra palpak sa pagtahi." Kasi nga yung sayad ni Sayad is double D. Yung may sayad bato sa bato may daya, yung daya kasi single D lang yon. So sabi niya, kaso yung kulang ng letra palpak sa pagtahi, kulang nga daw ng letter D. Kasi nga yung sayad double D. Kaya naipagbaliktaran na lang kay Salome Salvi. If you guys know Salome Salvi, you already know anong punto nun. This is sexual position, yung tantandra nito, which is 69. Kaso di pa rin yun yung solve sa mali. Dinaan sa pakulo para yung palakpakan ay mahakot pero yung nawawalang letra di nagpakita at yun ang nakakasulasok dahil yun ay simpleng pag-amin na dinaan mo lang sa pag-amo kaya yung nawawalang D dun kay Salome pinasok. So yung letter D, alam na natin yan. I don't have to go line per line na i-explore pa yan because there might be kids watching this. So, yeah, gets nyo na yan. Pero ang punto dito ni Pistol is that declining na yung performance ni Mot na he's out of his prime, na ini-stretch niya na lang, masabi lang that there's still a hint na hindi kaya pa rin niya yung baliktaran and all that. But then again, sabi niya puro pakulo na lang, magmukha lang o magtulog lang na
baliktaran. Pero yung pinaka-thought ng baliktaran kasi is yung words, 'di ba, binabaliktad. Pero sabi nga niya, hindi naman lumabas eh, yung may sayad bato sa bato may daya. Ang kino-question dun ni Pistol, nasa napunta yung D. Tapos ang pinasok mo sa susunod na linya sa Lumesalvi, eh, ang punto niya is hindi mo naman sinagot yung question eh. Nasaan yung nawawalang D? Dinaan mo na lang sa pakulo. Dinaan mo na lang sa sa pagpapaganda ng tunog or linya or entertainment. But then again, hindi na yan yung performance na kilala namin kung sino ikaw. I like this point to. Hindi ko na po to line per line na that may mga kids that are watching. Okay, number two, second line na nagustuhan ko kay Pistol, sabi niya, aware si Boss P sa issue, kaya nga nandito tayo eh. Baka sakaling bumalik yung gigil kapag may kababayang umalalay. Battle sa iyong hometown, ako pa napili yung kadamay, squatting inimbita, parang di na kayo nasanay na kaya kong maging komportable kahit hindi ko 'to bahay. So nagdo-double down pa rin siya si Pistol dun sa controversy, yun talagang gusto niyang ikutan, yung controversy na pinapalabas niya 'no, since first round, na maski si Phoebus aware na you are yung tinuturing mong kakampi o backer na sumusuporta sa'yo, yung Doraemon mo, kaya siya mas evident yung pag-support niya sa'yo is because he himself is aware that your performance is declining. You are not as good as you used to be. You're not on your peak anymore. Kaya lahat ng klase ng luto ginagawa nyo laban sa akin. Solid yung wordplay dito at saka yung objective na gustong i-dart ni Pistol. Setup and punchline, I like yung antandra ng squatting, no, yung ugali, 'di ba? Yung squatting inimbita parang di na kayo nasaanay. Squatting, yung ugali, 'di ba? Yan naman laging inaatake sa kanila, mga squatter kayo kaya ugali nyo ganyan. Ginamit ni Pistol na bala. Imbes na kaysa gamitin pa sa kanya, gamitin ko na yun na bala na as part of my weaponry. Yung squatting na ugali and yung informal settler, di ba? Yung squatters are also known as informal settlers. Kaya sabi, squatting inimbita, parang hindi na kayo nasanay na kaya ko maging komportable kahit hindi ko to bahay. Dahil nga informal settlers, di ba? Yung mga informal settlers, nagtatayo daw sila ng bahay nila doon sa mga lupa na hindi naman sa kanila. And also yung ugali ng isang squatter daw, defined by other MCs na when nilalait sila. So maganda yan kasi galing to sa salita na hometown, 'di ba? Home, squatter, napili mong kadamay. Ayan, parang kadamay, it's I don't know if it's an NGO that is helping yung mga may hirap or people that are in alam mo yun, poverty line or beyond below poverty line, yung kadamay. So yan, at saka double entendre yung kadamay, napili mong kadamay or yung tulungan at saka kadamay na pagtulungan. So, yeah, I love this. Maganda 'tong line nito. Marami siyang tinamaan, marami siyang sinagasaan and hindi nawawala yung niya, yung thought na gusto niyang i-establish to everybody. And the third line na nagustuhan ko dito kay Pistol, sabi niya, "Ilang years, 3GS at si GL lang yung nag-ingay. Naalarma ka lang at iyong napagtanto na yung eksena dino-dominate na ng train at squatting at naging home along the Riles yung tagpo. Mahusay kang artist, magandang music, karerang maayos ang takbo, pero hindi mo naturuta, Thomas, mag-stay ka sa tracks mo." Man, for me, this is the best line na narinig ko kay Pistol, the first two rounds, no? I love the variety of references, fitting references na ginamit niya for this line, to establish this line. Very creative yung correlations ng 3GS, Squatter, GL, tapos train of thoughts, tapos yung home along Dariles yung tagpo, tapos karerang maayos, which is 'di ba nga I believe nag-aartista na rin si Mot sa Black Rider ba, I don't know the name of the show pero gano'n. So, then sabi niya, hindi mo naturo ruta, Thomas, mag-stay ka sa tracks mo. Then Thomas the Train, 'di ba yung palabas pambata. Circling back to the point na ini-enforce ni Pistol kanina dun sa kanyang first round na si Mot is only using the platform and the publicity to market his album and songs. So solid tong line na 'to, one line yet multiple angles yung
angles and important points yung tinamaan niya head on. So, yun po yun. Again, ulit natin, 3GS squatter. Okay? Correlating. Galing dun sa first line above this. Tapos si GL naman talaga yung gumawa ng ingay. Diba yung tatawag ng all gods and train of thoughts. Kay GL yan. Sila na daw yung nagdo-dominate ng eksena. Naging home along the Riles yung tagpo. Home along the Riles, diba? Yung mga squatters at saka yung trend. GL, 3GS, and then yung also stretch dun sa bagong career na nilalakaran ni Mot, which is acting also. 'Di ba? Ano yun ang Home Alone the Realest is uh, uh, a show, 'di ba, sa Channel 2, right? So, yon acting din siya, no? And then sabi niya, mahusay kang artist, magandang music, karerang maayos, karera na maayos, ang takbo. Ayan, puro ano na to puro it has words that has something to do with no, biyahe, karera, maayos takbo, pero hindi mo na to ruta, Thomas, tas ruta, Thomas. Magstay ka sa tracks mo. Double entendre yung Thomas na Mot at saka si Thomas the Train. And then, tracks. Double entendre yan sa music and tracks na train tracks, yung dinadaanan ng tren. Hindi mo na daw to ruta. So, this is not your field anymore dahil nga naglipat ka na ng field which is acting. Man, and bottom line dito is ini-encapsulate niya yung idea na you are already declining your way past your prime. Napakagandang line nito. Okay, overall performance itong second round, consistent yung material ni Mot sa round 2. Mas mabibigat pa din yung punchlines and punto ni Pistol sa round 2. Napansin ko lang hindi kasing smooth yung transition ni Moth. Yung mga transitions ni Moth hindi kasing smooth ng first round niya. Itong second round niya. Si Pistol naman, to me, yung material niya is getting stronger kasi mas malakas tong second round niya than his first round Obvious naman yun. And I feel like mas maganda naman yung first round ni Moth kaysa sa second round niya. Mas balanse kasi yung first round ni Mot in terms of elements, which kaya nga sabi ko kanina, I give a little bit edge kay Mot dun sa first round dahil mas marami siyang na-showcase doon, which is mas konti naman yung ginawa niya dito. So this round, mas malawak yung angles na in-explore ni Pistol and mas fluid din yung mga transitions niya from one angle to another, which is ginawa din ni Mot kanina, di ba? Which si Pistol naman yung gumagawa ng smooth na transition. Pareho silang nag-lean towards serious writings dito sa second round. Question is, sinong mas may substantial na material dito? Kasi kung pareho kayo ng weapon of choice, sinong mas naging effective wielding that weapon? I think, to me, it boils down to two important things. At least to me, I don't know with you guys. To me, is anong mas offensive na anggulo? Anong mas nakakapanakit? Or kung sinong mas kung saan mo pinatamaan yung kalaban mo. Okay, kasi yun yung angulo saan mo pinatamaan. Acting career ba yung mas offensive na angulo or your declining rap career? For me, mas relevant yung angulo na inatake ni Pistol. Kasi this is battle rap 'di ba? Yung acting as a little, alam mo yun, yes, it could be as alam mo yun, complementary support, pero hindi siya, lalo na kung tournament, hindi siya mas vital, 'di ba? Kasi yung acting career, it's really on a different field. It should be discussed on a different field. Tama? Siguro yan sa mga workshop, sa mga co-actors, they have the right to criticize it, 'di ba? Mas yon, mas mabigat. Pero in the platform of battle rap, at least to me, I don't know with you guys, mas relevant yung declining rap career kasi ang talas-tasan natin dito is sinong mas mahusay na artist as a battle MC. So sa akin mas relevant yung angulo na inatake ni Pistol. Secondly is mas malakas yung closure ni Pistol, at least para sa akin kaysa kay Mot. I'll give you an example, no? Ano ba yung sinasabi mong mas offensive? Kanina ba yung mas offensive na angulo? Okay. Halimbawa, example, pareho kayong may espada. Yung isa tinaga sa leeg, yung isa naman tinaga sa braso. So kahit sabihin mong pareho ng lakas ng pagkakataga o pareho ng talim ng espada o pareho ng laki ng espada at pareho ng buwelo na ginamit, may lalabas na mas critical yung tinamo. Because one thing
is for sure magkaiba yung yung lugar na pinatamaan. Tama? So, saan tinuon yung atake? That's the question. So, alin yung mas vital na atake or yung tinamaan? So, vital ba yung atake or hindi? So, again, to me, mas relevant yung angulo na pinuruhan ni Pistolero dito sa second round. And I like it's closer better. So, I may have to go with Pistol second round. I also like yung effective usage ng humor niya naman niya, yung self-deprecating self-deprecating dahil 'di ba galing si Mott dun sa nilight-light niya yung acting career ni Pistol. Tapos sabi niya, "Oy, kinabisado namin yung pinakamahalagang pagtango." And yung mga rebuttal niya ni Mott hindi naging mas effective dahil nga again kinlose out na ni Pistol yung parehong parehong ruta, yung parehong basis na yun sa first round niya, how he closed it out with this reverse psychology, kaya hindi masyadong lumanding na maayos yung mga rebuttal or hindi masyadong malalim yung kagat ng mga rebuttal ni Mott dahil nag-step siya dun sa trap na sinabi nga ni Pistol. So yeah, I'll have to go first round. More elements na showcase, mas maraming mas maraming pinakita si Mott. Second round naman to me is mas relevant at mas offensive yung kanyang angulo kay Pistol tong second round. Okay, third round, let's go. Tabla na tayo 1-1. Kasi pa ba? Tangina. Humina na daw ako. Yun nga rin yung pansin ng mga tao. Sa gitna ng battle rap na may metang pabago-bago. Yung dating batang hindi mapigil, yung gutom daw biglang naglaho. Yun nga nag-alis na ako ng gigil, ba't hindi pa rin matalo? Pansin nyo ba? Pinipilit niya na lang yung mga anggulong mahina. Pero ox lang. Kahit ang layo na ng mga tira, grabe ka talaga, Mr. Longbam. Oo, malahams, yung pagka-bonjing di matinag. Pwede ring lesbiana na pinilit maging hip-hop. Sa grupong 3GS, ikaw lang yung tinatawag nilang hipag. Kasi please naman, kahit magpakaastig ka dyan o mag-artista man, wala talagang karisma hanggang charis ka lang. Kasi kung susuriin, walang swag. Kahit suotin mo pa lahat, anumang angas idaan, walang masculinity ma-attach. Sobrang chubby, walang cuts, maputla yung kutis ng balat. Mukha kang buling anak mayaman na di pinayagan magpatats. Pag nambuli ang lakas, kasi sabi niya ng gubat, natakot sa akin mga champion nyo. Talagang ayaw niya tumahan. Hinamon pa si Akata para may hype na makuhaan. Sabay banat ng, ako'y kontento at masaya. Sinumbat niya dun sa laban. Bitch, please, isa kang bulaan. Kung kontento ka talaga, ano pang gusto mong patunayan? Pues kahit magtanong ka sa lansangan, talagang di ka irerespeto dyan sa alias mong tangan-tangan. Kung sa lahat ng gunman, ikaw lang yung gustong uminit yung pangalan. Kaya pala sali ng sali kahit sa amateur league, basta sa papuri lang ma-mention. Kahit puro rookie yung nakahain, pues sikmurain mo tong lesson. Sa battle rap ka nagpakain, naging panulak mo attention. Grabe yung gusto mo sa battle, inuhaw ka sa validation. At gamit istilong pangmamak, pagmumukaing wak yung pagrarap ng kalaban niya, na idadaan muna sa komedya para yung simpatsya mas mahatak pa. Mapapansin nyo yan madalas sa mga banat niya. May magdadagdag ng konting adlib pagramdam niyang pumapalya, hanggang sa magpapaliwanag ng mahaba kahit wala ng kinalaman pa. Pero the fact na puro ka the fact, talagang papaniwalaan ka. Ano hindi? Hindi! Napareact si Big Boy, kitang-kita sa muka. Tawag yan recoil, yung pistol na uga. At magkaibigan, pero wala munang peace. Peace parang tawagan dito sa aming bayan. Sa gitna ng laban, walang peace. Peace, sinantabi yung kapayapaan. Oo, walang peace. Peace, kakainin ng buo, parang sakit mong katakawan. Ngayon nilamon ng malinis, kaya alam nyong wala ng peace kapag simot na yung kalaban. Kaya mga hurado, take down notes at paki-finalize.
Mas dekalibre aking round sa huling linya i-analyze. Tinadtad ko siya ng butas, iba't ibang anggulo sa kada lines. Kaya panis yung pistol ng tondo sa mot ng Cavite, ang simbolo ay Armalite. Game. Pansin nyo ba kanina pa ako di nagre-rebat? Pakinggan nyo maibig. Tropa ka to si Mot. Alam yan ang mga nakakakilala sa amin. Madalas niyang pinupuri yung round 3 ko kay Goryo. Lalo na daw yung huling palitan namin. Ang lakas ng round 3 mo doon, kuya. Wasak na wasak yung damdamin. At since na-appreciate mo, ipaparanas ko sa'yo. Total, hindi ka iba sa akin. Papalik tayo sa nakaraan. Naalala mo pa ba si Apex? Si MJ. Hihi! Chinek ko lang, baka hindi na. Pero alam kong mapagmahal tong magulang at ama, so malabo nitong makalimutan yung kapamilya. Kayo, naaalala nyo pa? Logo ng kapamilya, pasok yung linya, ninakaw niya mga repa. Na kesyo magkaiba lang daw ng konsepto, pero magkaiba yung pagletra, o baka naman ninakaw mo yung konsepto at nirecycle yung ideya. Teka, alam natin na nanggaling yun sa Michael Joe versus Ultimate, tama? Lahat ng yan, alam na natin. Pero alam nyo ba na si Ultimate ay established MC ng rap lines? Liga kung saan siya mismo nanggaling. At hindi mo rin pwedeng sabihin na sa Titus yung naganap, paring Mot, paumanhin. Maraming tetestigo na yung sumasalang doon, kayo-kayo lang din. Ano, hindi mo napanood? Nakikita mo ba yung ads nun, Mot? Ganon ka kasinungaling. Nagka-problema na yung prangkisa ng kapamilya, hindi ka pa din umaamin. Tangina mo. Tangina, nagpapapaniwala kayo dito? Kilala nga itong nagnakaw ng vibrator na naka-on sa comment section. Yung maganda pa kayang linya na ni-recycle para safe kapag na-mention. Dinamay pa yung GMA at TV5 sa scheme. Akala nyo hindi ko gets yun? Kahit mag-iba-iba ka pa ng network, sobrang linaw ng connection. Paano nyo inalusutan? Premeditated rebuttals. Pinaikot niya si Apex na nasabi na daw yun ni Plasma. At ang ending, si Apex pa yung pinagmukha mong gaya-gaya. Kahit sa tiping kuba namin i-replay yung palabas mo, hindi gagana. Wala kaming napanood na kapamilya dun sa Plasma. Tiping kuba, Plasma, pakyo. Wala kaming... Ang husay dumepensa, napunta pa sa iba yung blame A. After that, lahat ng fame pasok sa kanyang nameplate. Yung mga analysts, tinutukan mga galaw niya at gameplay. Naging notable yung rookie nung naistilan yung MJ, motherfucker. Pistol, matagal na. Napaglipasan na yun ng taon. Well, that was your breakout performance, Thomas. Hindi lang yun basta ganun. Yun yung tipong best bars of the year. Ganon kaganda yun at malaking epekto ng linyang ninakaw mo sa kung nasan ka ngayon. Tangina, kung tutuusin, ang dami ng bumoses, nagbulag-bulagan lang kayo. Baliktaran ni Notorious, vibrator sa comment section, bars react nila Lip, choke ni Shernan, syempre yung kapamilya, asong ulol ni Romano, extra Diyos ni Sayad, Miss Columbia ni Sak, 12-month scheme ni Rapido kay Lil Sisa. Yung karir nitong Singket, dinaig pa yung Pinas sa China kasi nagbago yung sitwasyon ng dahil sa siyam na linya. Pinas, China, na dash line, siyam na linya, ginigera na kita, nakatanga ka pa, putang ina ka. Ngayon ilakad natin pa atras yung mga paa nating malikot. Malinaw na ba sa lahat kung bakit ayaw niya na sa dating Mot? Imbis na pahinog, yung idol nyo pahilaw. 3 ulit bumalik, 3 ulit naligaw. Kasi ngayon ka palang nahiya, nagmature, nagkaprinsipyo ang bitaw. At ang kapalit nun paglitaw ng mahina na ikaw. Kaya nga pinakain ko na to nung round 1, di ba? Bilang paalala, kapatid, kung paano ka niligtas ng premeditated mong rebuttal sa mga nagtangkang kumalabit. Pero anong silbi kung mabalik mo man lahat ng mga nasabi kong masakit, kung ang katotohanan, kaibigan, ikaw na yung nahihirapang magbalik.
Tangina, legacy mo na lang naiwan ng dahilan kung bakit may sabik pa rin na tao. At legacy mo rin ang dahilan kung bakit may mga huradong hirap na hirap kang ipatalo. Pero yung mga performance mo, sapat ng patunay sa tunay mong anyo sa entablado. Ikaw ang kusang nagbigay ng hustisya sa sarili mo, sinarado ko lang yung kaso. Mismo, binuutong event na to para sa'yo. Alam mo yan kung bakit tayo nandito at kung bakit sila nandyan, kung bakit hindi pa rin ina-upload yung laban ko kay Poison. Ang lupit ng paraan para pagkatalo ko pa din kay J-Block ang inyong matandaan. Tangina, anuman tulak at buhat ang gawin nila para iangat ka sa laylayan, pagbagsak ang kasunod ng pag-untog mo sa hangganan. Binuo ako para dito, binuo ka lang ng palakpakan. Kaya kitang pataubin kahit marami kang sandalan. Alright, time. Grabe. A-game sila pareho, ha? A-games pareho. All 3 rounds, I would say. Okay, let's talk about Mott's third round. Character breakdown, real talk. These are the angles. Character breakdown, real talk, past battle, then style breakdown. Ating pinuruhan ni Mott laban kay Pistol. Okay. These are the lines na nagustuhan ko. Okay, kay Mott, sabi niya nung gubat, "Natakot sa akin mga champions nyo. Talagang ayaw niya tumahan. Hinamon pa si Akata para may hype na makuhaan. Sabay banat na ako'y kontento at masaya sinumbat niya dun sa laban. Bitch, please, isa kang hulaan. Kung kontento ka talaga, ano pang gusto mong patunayan? Pues kahit magtanong ka sa lansangan, talagang hindi irerespeto. Talagang hindi ka irerespeto dyan sa alias mong tangan-tangan kung lahat ng gunman, ikaw lang. Kung sa lahat ng gunman, ikaw lang yung gustong uminit yung pangalan." This line is an attempt of exposing Pistol's contradicting personality, no? So yun yung pinaka-objective na itong line na to. Dahil you can see outright yung irony dun sa mga sinasabi ni Mott laban kay Pistol. I like that he gives more value though to the objective of his lines. Lalo yung subject matter on this one. Mas nagustuhan ko yun kasi it now is more believable and convincing kasi ano ano siya hindi lang basta sometimes hindi lang basta yung yung punchline yung magdadala, rather the entire thought as well. Ano ba yung objective mo diyan? And in this case right here, makita yung inexpose dito ni Mott na yun nga contradicting personality ni Pistol yung ano natakot sa akin mga champions nyo, ayaw tumahan, tas hinamon daw si Akata para may hype na makawan. Sabay banat na ako'y kontento at masaya. O ba't ka naghamon? Yun yung sinasabi ni Mott, ba't ka naghamon? Masaya ka naman pala at kontento. So contradicting yun. Sinumbat niya dun sa laban. Isa kang bulaan kung kontento ka talaga, ano pang gusto mong patunayan? Exactly. Pues kahit magtanong ka sa lansangan, talagang hindi ka irerespeto dyan sa alias mong tangan-tangan kung sa lahat ng gunman, ikaw lang yung gustong uminit yung pangalan dahil ironic yun, di ba? Yung mga hitman or yung mga gunman or yung mga pumapatay, they all move in silent, di ba? They're very mysterious and talagang nakakubli, mysterious or hidden yung kanilang identity. Pero ikaw, di ba? You're outright are calling people out and pinagyayabang mo pa na ikaw ay hitman. So, I like this line because of that, yung value na ibinigay ni Mott doon sa objective ng kanyang linya na gusto niyang gawin and yung subject matter na kanyang gustong i-discuss. Number 1. Number 2, sabi niya, at gamit estilong pangmamak, pagmumukaing wak yung pagrarap ng kalaban niya na idadaan muna sa komedya para yung simpatya mas mahatak pa. Mapapansin nyo yan madalas sa mga banat niya. Magdadagdag ng konting adlib kapag ramdam niyang pumapalya hanggang sa magpapaliwanag ng mahaba kahit wala ng kinalaman pa. Pero the fact na puro ka the fact talagang papaniwalaan ka. Hindi. Napare-act si Big Boy. Kitang-kita sa muka, tawag dyan, recall yung pistol na uga. Dime. Himayin natin to, no? Sabi niya dito, at gamit stilong pangmamak, yan, again, na maski ako, diba, sinabi ko sa inyo kanina that for me, yung pinaka-effective na
line marker sa liga is really si Pistol. And because talagang na-popularize niya, nakita nila effectivity, a lot of people are jumping into that same stat or a weapon. Pagmumukhang wak yung pag-rap ng kalaban na idadaan muna sa komedya, which I told you because of his satirical comedy na natural sa kanya, it's very effective. Pero ngayon, kine-question na ni Moth yung efficiency nga ba talaga yon na idadaan muna sa komedya para simpatya mas mahatak. Efficiency nga ba talaga yon or appeal to masses lang yon? Again, sabi ko nga kanina sa inyo na mas madaling ma-catch kasi talaga yung entertaining lines simply because when you get to there, when you get to an event like that or you watch, yung brain focus mo naman talaga is to be entertained, right? So, mas sensitive ka dun sa mga bagay na entertaining sa'yo. So, mas mabilis ka nga naman mag-relax, mas mabilis mo makakatch yun. And sinasabi dito ni Mot, because of that, naitatago niya, nagkukubli niya yung nasabaw naman talaga yung objective or sabaw naman talaga yung weaponry na yun. Hindi naman talaga ganun yung kalakas. Just like yung sinasabi ni GL, di ba, na line marking, yun parang isang taon na rebuttal yun, di ba? Past battle mo, 5 years ago, ila-line mark ko, rebuttal from last 5 years ago, di ba? So, 5 years ago na battle. So, yun yung gustong dito, i-apela or i-present dito ni Mot na it's only appeal to masses. Kaya mukha siyang malakas. Pero sabi niya kapag hinimay na natin, mapapansin niyo madalas sa mga banat niya, Main, 'di ba? Sabi niya Main, I don't know, Main Mendoza dahil 'di ba si Main Mendoza comedic and magaling mag-adlib. So magdadagdag ng konting adlib kapag ramdam niyang pumapalya. Oh, 'di ba? So sinasabi na dito ni Mot na yung talagang weapon na yon is hindi naman talaga as effective or efficient as you thought it out to be. It's just that again, it's appeal to masses. Uh, Nagdadagdag konting adlib kapag ramdam niyang pumapalya hanggang sa magpapaliwanag siya ng mahaba kahit walang kinalaman pa. Ayan na, hinihimay na ni Mot yung line marking. Pero the fact na puro ka dapak talagang papaniwalaan ka. So, yun, yung wordplay na yung the fact na puro ka dapak kasi maririnig natin yan palagi, Pistol, di ba? Pag nila-line mark siya ng the fact, yung the fact, ano nga ba yung fact? And again, sabi ko nga sa inyo, yun yung napapansin kong style ni Pistol, yung serious na material niya is factual or argumentative, yung factual arguments. Kaya yung sinabi ko yung sa first round, diba? Creative and entertaining versus factual arguments. Yun yung sinasabi dito ni Mot, na napansin din daw niya yun, na factual argument yung ginagawa mo, and nahanapan ni Mot ng butas, yung the fact na puro the fact, paano ka mapaniwalang ka, puro factual eh. Tsaka puro yun yung sinasabi mo. And, hindi ka hindi napareact si Big Boy, kitang-kita mo sa mukha, tawag diyan recall, yung pistol loga. I love this kasi yung antandra ng mga bawat word tsaka yung choice of words dito, yung react, shock, and impact, then kickback, 'di ba? Yung hindi napareact si Big Boy, kitang-kita sa mukha yung react na reaction sa mukha, shock na nagulat kasi nga yung reaction at saka yung uga, react, shock, and impact, tas yung kickback. Yung recoil kasi it's kickback. Pag yung recoil? Pag nagpaputok ka ng barrel, 'di ba may impact 'yun, gagalaw. 'Yun po ang tawag doon ay recoil. Kaya sabi niya yung pistol na uga dahil pag nagpaputok ka ng barrel, gagalaw naman talaga yun, may impact yun. So, yung recoil. Recoil po ang tawag doon or kickback. Pareho lang yun. So, sabi niya, yung pistol na uga. Double meaning yung react doon, di ba? Dahil nga, yung pistol na uga. I like this. What makes this line prominent for me is like yung awareness ni Mot sa line na to. Dahil effective yung ginawa niya kaninang giving value to the objective of his line. Hindi pa pwedeng ganun ulit kasi magiging dragging na yon, di ba? Kasi yung unang line na nagustuhan natin, hindi naman talaga masyadong malakas yung punchline. Kagaya nung lahat ng gunman, ikaw lang yung gustong uminit ang pangalan. Kaya naging malakas yung let me correct myself. Kaya naging malakas rather yung punchline is because napakalinaw nung naging objective ng paghihimay ni Mot dun sa setup na in-establish niya bago mapunta dun sa punchline na yun. Kapag inulit niya ulit, yung pangalawang susunod na linya doon, ganun ulit, magtutunog dragging na. So, parang ang haba na setup, masyadong dry spot na kung tawagin ng iba. Pero I like yung awareness ni Mot na sa line na to, masyadong mahaba na yung linyang pinanggalingan and mahaba pa ulit to. Kasi nag-explain siya dito eh.
Kaya ang ginawa niya is dinoble niya yung punchline connected to that. Na-gets niya, 'di ba, yung, the fact na puro ka dapak talagang papaniwalaan ka tapos sinundutan niya ulit na ano, hindi, hindi. Nage-gets niyo? So, ah, I like that dahil naisip siguro ni Mot na para kung hindi man pay off yung unang line which is yung the fact, eh, mahahabol nung mas malakas na linya which is yung recoil. So, talagang ano niya, um, sinafety niya itong ano na 'to, maganda kasi 'tong objective na 'to, maganda 'tong punto na 'to, kailangan ko ma-safety 'to. Ang ginawa niya is, nag-double layer siya or nag-layer siya ng punchline. Other tao ang ibang tao ang tawag diyan is extended punchline, which nag-pay off dahil pareho namang kumagat. At dahil kumagat na kaagad yung the fact, kumagat ulit yung pangalawa, naging mas malakas talaga dahil mas malakas naman talaga yung recoil ng punchline. Tapos dahil nga how it was set up, talagang mas lalong lumakas. I love it. Last line, eto tulungan niyo ako dito guys, kasi I know that this is malakas na linya simply because nakuha ko yung ibang, meaning pero hindi ko, nakuha 'to ng buo. So I won't be able to give you guys a really, um, in-depth, na paghimay or discussion about this line, but please help me put in the comment section. Sabi niya dito, "At oo, magkaibigan pero wala munang peace-peace, parang tawagan dito sa aming bayan." I don't know what that means, yung first line na yun, yung peace peace, I don't know what kasi ito yung peace peace rhyme scheme, I don't know ano ba yung punto niya dun or what does it mean, yung peace peace tawagan sa Cavite. I'm not sure. So please put the comment section because I totally missed that out. Hindi ko siya na-gets. Tapos sabi niya, sa gitna ng laban, walang peace peace, sinantabi yung kapayapaan. So okay, na-gets ko na yun, yung peace na kapayapaan. Oo, walang peace-peace, kakainin ng buo, parang sakit mong katakawan. Correct me if I'm wrong, I believe yung peace-peace parang mumo, eh, 'di ba? Sa food yung mga naiiwan tira-tira. I don't know, please correct me. I'm not 100% confident with that, understanding. Tapos ngayon sabi niya, "Ngayon nilamon ng malinis kaya alam niyong walang pispis kapag simot yung kalaban." Walang pispis, walang again, walang mumu, walang tira-tira kapag simot or simot, simot na battle MC at simot yung talagang sinimot yung kalaban. Kaya wala nga daw nilamon, malinis. So, yan, I love this kasi it is a very, very ano, creative na closer and the rhyme scheme na walang tapon, siksik. Nice. Okay, let's go on Pistol Star Ground. Okay. These are the angles na ginamit niya. Line stealing, nag-personal siya dito, tapos nag-career breakdown siya. These are the main focus ng angles ni Pistol. Ito talagang mabigat na yung mga binibitawan ni Pistol dito. Grabe. Number two, first line na sinabi ni Pistol na nagustuhan ko dito sa third round niya is nagpapaniwala kayo dito, eh, kilala nga itong nagnakaw ng vibrator na naka-on sa comment section. Um, yung maganda pa kayang linya na ni-recycle para safe kapag na-mention, dinamay pa yung GMA at TV5 sa scheme. Akala nyo hindi ko magigets yun? Kahit mag-iba-iba ka pa ng network, sobrang linaw ng connection. Okay, himayin natin siya. Sabi niya, "Nagpapaniwala kayo dito, eh kilala nga itong nagnakaw ng vibrator na naka-on sa comment section. Ito, appeal to masses." Ito yung sinasabi kanina ni Mot na ginagawa daw ni Pistol, which is eto na nga, ginamit na nga niya, appeal to masses, 'di ba? Sabi papaniwala kayo dito, 'di ba? Kinukuha niya yung simpatya ng mga tao, papaniwala kayo dito, eh, kilala nga 'tong nagnakaw ng vibrator na naka-on sa comment section. Appeal to masses and set up to ano, set up ito para i-establish yung objective na si Mot ay may questionable na integrity. Kasi nga magnanakaw. So, questionable kaagad sini-establish niya, yung sine-set up niya to establish si Mot ay merong questionable yan yung kanyang integrity. Dahil doon, ngayon, all the next following lines or the following lines, it is more believable. Ano man yung claim na sasabihin ni Pistol, after that, will be more believable. Hindi siya talaga outright 100% true, pero mas kapanipaniwala dahil maganda yung pagka-set up ng establishment niya ng integrity na questionable nga daw integrity ni Mot. Tapos sabi niya, yung maganda pa kayang linya na ni-recycle para safe kapag na-mention, dinamay pa yung TV5, GMA TV5 sa scheme, akala nyo di ko magigets yun. Ayan, kasi yung, I believe yung battle na to, ginamit nga talaga ni Mot yun, yung TV5 at GMA, yung mga networks, kasi parang networks bar yun eh, yung kapamilya, yung pumasok yung linya sa bilog. Oh, sabi niya gano'n.
So, sinasabi dito ni Pistol is, nililigaw mo pa kami, 'di ba? Or smoke screen lang 'yan, eh, yung ginamit mo pa yung TV5 at GMA para kunyari sa'yo talaga yung linya. 'Di ba, ni-recycle mo nga, eh, so binigyan mo ng panibagong package but we all know where it came from which is si MJ nga daw, si Michael Joe. So, nililigaw mo pa kami, doubling down dun sa kanyang ini-establish nga again objective na si Himot ay may questionable na integrity bilang magnanakaw. Dun yung ano niya, outright claim niya, eh, kilala itong nagnakaw o magnanakaw. Kahit iba ka pa ng network, sobrang linaw ng connection. So, ito yung networks line, iba-iba. Yung sabi niya, kahit mag-iba-iba ka pa ng network, sobrang linaw ng connection. Meaning, kahit mag-iba-iba ka pa ng, yun nga, yung kahit napunuin mo pa ng schema yan ng mga TV networks, alam namin kung saan mo ninakaw yan, saan galing yung linya na yan. And, iba-iba ng network, another meaning is, iba-iba ka pa ng liga. Kasi 'di ba, nag-ano siya ano yan, list down siya ng mga liga kung saan galing yan, etong ligang 'to yung kayo lang yung sumasalang, ginamit mo sa flip top yan. So kahit may iba-iba ka pa ng ano, ng liga, hindi mo mapagtatakpan yung ginawa mong pagnanakaw. And because dahil napakalinaw ng ng connection ng lahat of all the very clear yung connection of all the evidence that is being presented na ikaw ay nagnakaw, guilty ka dun. Yun yung sinasabi dito ni Pistol. Number 2 na line, sabi niya, ang husay dumipensa napunta pa sa iba yung blame A sa Apex. After that, lahat ng fame pasok sa kanyang nameplate. Yung mga analyst tinutukan mga galaw niya at gameplay, naging notable yung rookie nung nastilan yung MJ. Okay, himay-himay na to. Ang husay dumipensa, okay, MJ. Again, yun yung punchline, MJ, ano yan ha, double meaning yan or entendre yan. Sabi niya, ang husay dumepensa, ang double meaning 'to, ang husay dumepensa, depensa sa basketball at saka ang husay dumepensa, ang galing mag-alibay o magsinungaling. Napunta pa yung blame A kay Apex, 'di ba napunta nga kasi parang binaliktad niya pa si Apex nung magkalaban sila na si Apex nga daw yung magnanakaw, ninakaw daw niya yung linya ni Plasma, parang gano'n yung pinapalabas ni Mot, sabi ni Pistol. Napunta pa yung blame A. After that, lahat ng fame pasok sa kanyang nameplate kasi nga tinalo mo si Apex, eh. Eh, si Apex naman talaga during that time siya yung napipisel na, "Uy, ito malakas talaga 'to si Apex 'to magcha-champion ng isang buhay." So, dahil tinalo niya si Apex, lahat ng fame pasok sa kanyang nameplate. Yung mga analyst tinutukaw mga galaw niya at gameplay, okey. Magkakasama 'to, naging notable yung rookie nung nastelan yung MJ. Okay, hindi natin mage-gets 'to kung hindi natin uunahing i-discuss muna yung punchline. So, okay, ang tinutukoy niya dito, okay, I just wanna let you know that this is a very finesse na wordplay, reference, metaphor, and exhibit presentation ng mga ebidensya at ng pagdi-discuss dito ni Pistol with a very good analogy ng or references. So, yung tinutukoy niya dito na naging notable yung rookie, yung na-stealan sa MJ, siyempre yung first, ang tanda, first meaning nito si, ano nga, nung rookie year ni Mot, ninakawan niya nga daw yung Michael Joe or si MJ. And ang second meaning naman ito, basketball, is si Nick Anderson ng Orlando Magic. Playoffs yon, Game 1, 1995. Ito yung bumalik si Michael Jordan, siya ay number 45. Closing out the game, 88-89 yung points. Na kay Michael Jordan yung bola. Naikutan siya ng rookie na si Nick Anderson, naagaw, na-stealan siya ng bola. Nag-choke. And during that time, 90s kid ako eh. During that time, it was a big, no? Blunder kay Michael Jordan. Nag-choke. Akala pa naman, ano ito? The Black Jesus, eh, nag-choke din pala to. Panoorin nyo sa YouTube, na-stealan siya ni Nick Anderson, pinasa kay Penny Hardaway, tapos Horace Grant yung tumapos nung play. Kaya nanalo yung Orlando Magic. I believe nanalo ang Orlando Magic sa Chicago Bulls on that series nung bumalik si Jordan 45. Kaya hindi ganun, ano. So, yon. Yun yung binigay ko muna sa inyo yung context ng second meaning para magets natin yung mga analyst tinutukal mga galaw niya at naging notable yung rookie. Kasi ganun yung nangyari kay Nick Anderson nung na-stealan niya si Michael Jordan on a clutch game, Game 1, 1995 playoffs. Pinasa kanya Penny, nalo yung Orlando Magic. Siyempre dahil, imagine mo, it may look like na blunder ni MJ yun eh. Michael Jordan, sino ba yung greatest of all time? Istilan mo. So yung mga analyst,
eh, talagang tinutukan gaano ka nga ba kagaling, 'di ba? Yung itong, Nick Anderson na 'to. So, 'yun na-steal kaya nagkapangalan. Dahil na-stealan niya si Jordan, nagkaroon siya ng pangalan. 'Yun din daw yung nangyari kay Rookie Mott kaya daw siya na-establish, nagkapangalan dahil nanakawan niya yung MJ. At yun nga, nabaliktad niya si Apex. Dahil yung mga tao noon nakatutok kay Apex, yung analyst, ayun, naging notable. Ah, tinutukan mga galaw niya at gameplay. Okay, third line na nagustuhan ko dito, sabi niya, kung tutuusin ang dami ng bumoses, nagbulag-bulagan lang kayo. Ito yung pinakamalakas naman na ito yung pinakamabigat na real talk, I would say, ni Pistol. Okay, nakalimutan ko sabihin pala, ano, um, eto, for me, etong, ano, sorry baka sabihin niyo bias ako. For me, ang pinakamalakas na linya ni Mott sa 1, 2, 3 rounds is yung ano niya, yung recoil na punchline or yung recoil na bar kasi nanggaling yun dun sa ano, sa style breakdown ng line marking ni Pistol, tapos double down yung ano, yung, ah, punchline tapos parehong malakas. Grabe yun yung pinakamalakas talaga na line ni Mott in here. Sa amin naman ang pinakamalakas na line ni Pistol, itong pangatlong line na sinabi niya sa third round. Sabi niya, "Kung tutuusin ang dami ng bumoses, nagbulag-bulagan lang kayo. Baliktaran ni Notorious, Vibrator sa comment section. Bars react nila Lip, ah, Chok ni Shernan, siyempre yung kapamilya, Asong Ulol ni Romano, Extra Joss ni Sayad, Miss Colombia ni Sak, at 12-month scheme ni Rapido kay Lil Sisa. Kanya, yung career nitong Singkit dinaig pa yung Pinas sa China kasi nagbago yung sitwasyon ng dahil sa siyam na linya. Amiyaw China, 9 dash line, ay yung in Shoal or yung South China Sea, tinatawag na siyam na linya, ginigera na kita, nakatanga ka pa. Man, this is grabe. Hindi na natin kailangan himay-himay ito. Outright, right in front of us, sobrang siksik nitong ano, ang pasabog ni Pistol na ito at line na 'to. Dying. Okay, let's talk about to me talk about the entire third round. To me, this is the closest talaga, closest round of the entire battle. Para sa naka-A-game. Itong third round ni Mott is ano, is structured the same way as his first round pero mas malakas na version 'to nung first round niya in terms of, content, yung pagiging well-rounded, may mga joke siya dito, may mga bars siya dito, may mga real talk siya dito, mga style very lang siya. Ang dami talagang elements kung kumbaga paano niya in-structure, paano niya sinulat yung first round niya, the same way kung paano niya sinulat yung third round na mas malakas, parang naka-steroids na first round niya 'to. Ah, very well-rounded at dynamic ulit yung approach niya. Mas pinaganda lang niya yung mga sulat, mga setup at mas malakas na punchlines dito. Mas smooth yung, mas smooth yung delivery niya dito kaysa sa first round niya, yung rhyme scheme, yung multi, talagang eto yung steroid version ng first round ni Mott. Very detailed oriented rin 'no, yung approach ni Mott here. Hindi hindi siya ano, natakot na sumugal na baka magtunog sermon or dragging yung mga linya niya. Sobrang sukat yung mga lines niya here. Like nung ano, nung dini-discuss niya yung process ni Pistol ng line marking, it was very ano, detailed, clearly. Hindi ano, yun yung sa akin, yun yung strong points nitong first, third round ni Mott. Kay Pistol naman hindi nakasakay agad yung crowd sa first few lines, okey, kasi medyo inside intel yung dini-discuss ni Pistol, kasi hindi personally, I'm not really familiar about Ultimate, yung battle nila Michael Joe, yung mga ligang binanggit niya, where it happened and all that, I'm not really familiar with that. So, ako bilang a fan, hindi ako masyadong kaagad nakasabay dun sa first few lines. Again, it's because it was an inside intel na diniscuss ni Pistol na very few lang talagang makakapag-ano, confirm. Yet, those information kasi is very necessary. Naintindihan ko kung bakit niya ginawa yun because it is necessary to lay down all the foundation and facts for the rest of his round or for the rest of his lines. Kailangan kasi talaga niya yun ah, i-establish para maging mas malinaw yung objective niya for the remaining of the rounds. Na ito yung anchor o ito yung pinaka-ebidensya niya, ito yung pinanggagalingan lahat niyan. Yun. So, this is very ano, very tight, close. I don't know. I don't know with you guys. Kanino tong third round? Kasi
Artistically entertainment talaga na kay Mott, 'di ba? Artistically, mas maraming elements talaga dito si Mott. Given 'yun, again, this is just like his first round pero on steroids. Mas maraming elements na in-expose dito or mas maraming elements na in-exhibit. Showcase dito si Mott kaysa kay Pistol. Yet, mas may diin at mas may gigil yung mga linya ni Pistol. Medyo na-overpowered na nga yung other ano, eh, 'di ba, other elements nung kanyang ano, eh, nung kanyang composition nung pen game niya, eh. Dahil ang lakas nung mga ano niya, punto niya talaga. So, saan kayo, 'no? I don't know man, kung ikaw yung tatayo, mas gusto mo bang well-rounded yung material mo o gusto mo bang mas may diin yung mga punto mo? Kasi yung kay Mott, talagang punong-puno ng entertainment tsaka swagger. Swagger yung kay Mott, eh. Yung energy, in terms of energy, swagger talaga yung third round ni Mott. Pero intense naman yung third round ni Pistol. This is really the closest round. One is artistically enjoyable, yung kay Mott. Yung isa naman is convincingly and con convincing and damaging. Yung yung kay Pistol kasi ito yung mga tipong ano, eh, yung mga linya na pang friendship over, eh. Alam mo yun? Ito yung tipong, sige matatalo mo ako dito sa battle but hindi ka matatalo sa war. Alam mo yung bibitbitin mo yung pilat na yan habang buhay. Because Pistol really opened up a can of worms for Mott's future battle. Ito, I'll give you a thought to ponder on, okay? Imagine ninyo kung ano yung nabuksan dito. Matagal na yan, gas-gas na yung angulo na yan. Oo nga, pero how it was established ni Pistol is factual, eh, factual yung arguments niya. Imagine niyo ah, sa mga susunod na battle mo, it will be a very very intriguing. Si Lanceta, I wouldn't say na si Lanceta, he would be able to take advantage of it, katulad ng ginawa ni Pistol because marami ring butas at marami ring issue na kinakaharap ngayon si Lanceta, 'di ba? But imagine si Six Threat, tanging as solid and as finesse Six Threat is, imagine si Six Threat yung mag-e-expound at maglalaro nitong konsepto, itong idea, itong na-establish na facts na 'to ni Pistol. This is really dangerous for Mott talaga kasi itong ginawa ni Pistol, again sabi ko nga pangsulian ng kandila 'to, eh, pangsunugan na ng bridges 'to, eh, talagang no turning back 'tong ginawa ni Pistol, eh. Yung yung tipong ano 'to, eh, oo matatalo mo ako pero habang buhay mo dadalhin 'yan. Hindi ano, eh, kung sakit at sakit talagang mas masakit yung ginawa ni Pistol. Yung kay ano kasi, kay kay Mott, within the boundaries of entertainment o rap rules, eh, 'di ba, yung rules ng rap game. Yung kay Pistol, parang ano 'to, eh, yung street match, eh, yung no disqualification match, alam niyo 'yun? So kayo guys, grabe, mas natripan niyo ba yung mas explicit na yung mas kumbaga mas finesse yung round and all that o mas gusto niyo yung talagang bubitbitin mo habang buhay mo 'tong ano na 'to, etong, mga linya na 'to? Okay, pakinggan natin yung official, na Pangil sa Pangil, Bacoor Coliseum, ang mananalo dito ay mag-a-advance sa semifinals kalaban si Lanzeta sa Davao City. Ang boto ng hurado, 5-2, panalo si Mott! alright, so mukhang hati din yung mga judges dun 'no, 5-2 hindi yung mga dalawang bumoto pa rin kay Pistol and I'm sure yung third round talaga yung ano dito, naging, malaking differentiator. So, ayun, so excited kung anong mangyayari 'no, yung Mott versus Lanceta, but what I'm really, excited about is yung Shehi Six Threat. Yeah, so thank you so much for watching this. Put in the comment section, ano sa palagay nyo, kanino napunta yung third round na yon? Feeling nyo ba kay Mott talaga yon? Or feeling nyo si Pistolero dapat ang nanalo doon dahil sa kanya mismo malalakas
linya talaga at talagang ano yun, eh, pangkatapusan ng mundo yung mga nilapag ni ano, eh, ni Pistolero dun. So, ayun, thank you so much.